Tanong, ilang taon nga ba dapat nag-a-abroad ang isang tao? Hey mga ka-random, ako po si Echo. Welcome sa paborito nating vlog tambayan, ang Random Echo Vlog. And for today's video, nag-imbita tayo ng dalawang bagets na mga kaibigan ko na nandito na sa Germany. At ikikwento nila ang kanilang journey at kung paano nga ba sila nakapunta dito. Kung interesado ka dyan, toto ka na dahil marami pa tayong pag-uusapan. 溶けてく夜明けにこれが最後の願いね Let's go! Neon の絡む肌踊る影揺れるステップEcho. Hi mga ka-random! Ako si Krista May Biale from Davao City, Philippines. So I'm 20 years old and isa akong FSO here sa Germany. Ano lang ako, K-12 STEM student sa South Philippine Adventist College, Digo City. Shout out! FDIC! Hi mga ka-randoms! Ako si Kyle, or kung sabihin ni Kuya Echo, Kakay. At nanggaling ako sa Cagayan de Oro City. Shout out! Cagayan de Oro City sa Philippines, Mindanao. At ano ako, 22 years old. 1 year and 2 months na ako this month sa Germany. Ano kasi, yung question ni Kuya Echo, paano ako napunta dito? Kasi, naghahanap ng afam. Naghahanap ng afam. Bakit mo naisip na mag-Germany? Actually, first is, ano lang siya, parang ni-introduce lang ng family member ko rin dito na nag-work as nurse. Then, I find it interesting. So, ako risk and nag-try. Result naman na nakapunta dito successfully. Is it always your dream to go here or may iba ka talagang plan? Iba talaga hindi talaga sa medical, na field. Ang gusto ko, like law. Wow! Talino yan! Right, gano'n na field. And then, sabi ng tito na pwede naman daw mag-nurse here kasi maraming mga opportunities and maraming mas magandang mga magagandang places here. Kaya ko siya, ni-try. And then, okay naman. Then, nandito yung mother ko. Wow! Shout out, Marta Tommy. Yung sa ibang video, nandito si mama, tsaka gusto ko din mag-travel. Yung goals ko sa life na mag-travel sa all countries of the world before 35. So maganda kasi yung Germany kasi center siya ng Europe. Doon nalaman mo na pupunta sa Germany, ano yung naramdaman mo? Kaba, kasi bago na siya, bagong place. Ang temperature, ang climate dito is different talaga sa Philippines. So parang excited na may kaba. Then pagkapunta ko dito, at least may guidance naman. Kaya slowly okay naman siya. Tingin mo yung personality mo fit dito sa Europe, dito sa Germany? Siguro sa personality na silent, ganun. Pero sa kasi ang lifestyle dito is yung makikita ka na exercise. No, stay at home ang Krista May palagi. So, magkaiba siya sa ganun lang na aspect. At saka ako hardworking. Backstory, senior high school. Tapos, during yung pandemic 2020. Tapos, nag-college ako for 1 year. Tapos, online yun lahat. Online. Tapos hindi ko gusto kasi nag-nursing ako for 1 year sa Philippines. Sabi ko, parang hindi ko gusto online lang kasi. Sabi ni mama nga, may mga programs dito sa Germany, Ausbildung. Ausbildung yung at first na sabi niya. Tapos nag-hesitate ako, sabi ko nga, B2. So 1 year pa akong mag-aaral. Pero meron may mga group sa Facebook na nagsabi na FSUs or language visa. So, yan yung dalawang options namin. Pero ngayon, nandito ako sa FSU program. Ilang years ka na dito? Ay, pa lang 6 months. 6 months. So, sa 6 months mo, ano na yung parang, para so far, parang parang, nagawa ko na to, yung parang proud ka. Na 6 months ka na. Wow! May snow! Malamig. Pero siguro kasi wow, proud sabihin na tamad sa bahay. Hindi naman, sa Philippines kasi may kasama ba,
Like, andun yung, yung grandparents, si daddy, hi dad. Meron siya, so may nagaluto. Dito wala. So, independent. Strong, independent woman. So far na 6 months ka na dito, ano yung pinaka natutunan mo sa buhay na compare mo sa Pilipinas bukod doon sa pagiging independent? Siguro like paano ka kayong perspective mo sa personalities ng mga tao. Kasi makakompare ka na ng iba't ibang people kasi dahil sa kunyari taga dito, makompare mo sa taga Philippines. May ka na ba iba pala talaga ang mindset sa mga dito tsaka sa Philippines. Challenging. Ang pag-start ko pa talaga dito kasi January 2024 ako nakapunta dito. Tsaka ang lamig. Coldest month, sinasabi kasi nila dito sa Germany, ang January talaga yung coldest month. Hindi ako prepared. Isa lang yung winter jacket ko. So binabalik-balik ko yun for 2 months. So yeah, yung weather, tsaka yung language kasi yung na-learn ko, A2 lang kasi ako sa Philippines. Tsaka yung A2 pa, yung Hochdeutsch, yung standard German talaga. Dito, yung mga patients, tsaka usually yung mga tatanda, which is yun yung makaka-encounter mo sa work mo dito as a volunteer. May accent sila, may Schwäbisch silang accent. So iba talaga siya sa standard German. So yeah, weather and accent or language. So far, ano yung parang culture shock na naranasan mo? Ang pagkain! Ang tigas-tigas naman ng good dito. Yun lang ang pagkain at saka, of course, the language, yun, given na talaga yun na mahirap. Dardidas. German Sabi nila language. overrated daw yung yung parang experiences natin sa snow, kung paano tayo mag-react. Any comment on that? Yung parang, ano ba yan? Snow lang, ganun makareact Kasi at first, kung snow, buti, ganda, picture. Hindi kasi may snow, tapos may snow pa na may hangin, tapos may snow pa na may hangin, tsaka may ulan pa, sabay pa yan ulan, tsaka yung mga, anong tawag dyan? Boden. Yung mga strasse, yung mga floor, yung mga streets, na ka pa kasi ang digyan sa Tagalog. Ang dulas ng mga floors pag nasabayan na yung snow. Tsaka tapos pag winter din, ang ang liit lang ng araw, parang 8 pa yung sunrise. Tsaka sunset, 3:00, so parang real talaga yung winter depression. It is real. About sa language, ano yung parang way mo to cope up with the situation? Nag-ano naman, like study, ganun. Tsaka minsan, kasi yung tito ko, very, strict. Hindi naman super strict. Pero sa language lang kasi, pag andito, iba na talaga. So, inaano niya lang ako ba na, pag andito ka na, yung language mo ganyan. Tsaka, inaano niya ako na mag-aral talaga. Always mag-speak sa tao. Ganun. Despite of that, why do you still here dito sa Germany? Ay, kasi gusto kong, kasi dito kasi sa Germany, mas yung opportunities kasi yung plano ko is after yung volunteer ko, yung FSJ, is mag-Ausbildung, mag-continue sa nursing. Kasi dito, iba kasi yung nursing, hindi katulad sa Pinas, na 4 years nursing. Dito, 3 years lang, tsaka parang yung government pa magpapaaral sa'yo kasi may ganyan kami, sahod ka. Mas magaan ba para sa'yo nandito yung family mo? Yes, of course. Mas magaan kasi yung sa Unterkunft, so yung accommodation, di ba? Accommodation. Kasi pag may iba kasi na mga volunteers o yung mga FSJs na nag-apply dito, wala pa silang accommodation. So kung nandito na yung mother mo or may kakilala ka na parang relatives, mas easier na sa'yo kung saan ka makatira, saan ka ganun, tsaka may sasama na sa'yo kasi pagpunta mo dito, register ka na naman sa munisipyo, gagawa ka ng bank account, nga pa ako, parang lutang pa ako nun sa first month dito sa Germany, parang hindi ko pa talaga alam kung anong gagawin, tapos nalilito pa ako sa Google Maps, ganun. So, yan, may tutulong sa'yo in terms of pupunta ka sa mga offices, sa bureaucracy, kung tawagin nila mga office, mga banks, ganun. Lastly, ano yung pinaka natutunan mo sa pag-stay mo dito sa Germany? May natutunan ba ako? Parang wala. Yung natutunan ko talaga is, talaga dito, palakasan ng loob. Kasi may nag-give up na yung mga nag-Ausbildung,
umuwi na sila or hindi pagkatapos ng volunteer nila, which is usually mga 1 year, most of the volunteers 1 year lang yung contract, tsaka uuwi na sila, hindi na sila mag-continue dito sa Germany kasi parang sabi nila na sila lang daw mag-isa, palakasan talaga ng loob dito sa Germany. Shout out Maricar Tommy. Yung mother ko. Ay, sa Pinas. Joke. Shout out sa sister ko, Shane Mariel. Shout out kay Inok! At saka sa sister ko, Sisterettes, na nagpa-braces. Wow! Isang smile naman dyan! Subscribe to Random Eco Vlog. Kayo na bahala, alam nyo na yan.